DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:07. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat ang palibot din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Grabe, no? Init yung kaayo part. Unya dayon na hopuli, no? Hopuli nga kanang mga tagna-tagna nga ang kainiton mo abot og 43 na ay uban 51. Grabe na nakainit, bantay-bantay ta, no? Muna nga ato nga pahibang no sa atong mga kagalaan nga di mo magpataka og lakaw bisan ining oransa. Grabe kainit. Part maing hapon subli ilabi na sa bag-o natong mga sukin natong mga nagasunod dinhi sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon. Manginaot ko nga dukot yun mo dinhi ga paminaw sa ato nga tulumanon unya dayon sa mga kaigsunan nato nga naadya sa panimalay nga diha sa Facebook ipalusot ang inyong mga pautana. Pwede, no? Tuyok-tuyok ka lang ng ato ang Facebook diha basig makatultul ra mo kay ako dili. O wala man mo gawas dire. Manginaot ko nga mugawas ra ni ngadto-ngadto, no? Aron babasa nato ang inyong mga pangutana kay wala man dire. Sagod po maapektuhan ang atong internet. Tanawar ako nun ni palihog Cham. Lain na sab ni, si Kuwa man din si Ricky wapo magog alot Ricky abi na ko chamber gyapon palihog lang kuno ko Rick. Hindi man mo gawas Rick ang ato ang kuan. Aron nga ang atong mga pautana nga itungab diri sa ato sa Facebook mabasa nato og matubag nato mga pautana. Sa di pa ta atiman sa unang pautana karong hapuna, gusto na ko ipaibaw nga naa ta YouTube channel sa Nuda Biritas. Ang YouTube channel sayon ra kaining matultulan nato pinagi sa pag-type lang Nuda Biritas CDO. Pagtuplok nimo diha manggawas dayon ang tanang episode sa Nuda Biritas. O dito, pwede ninyo ma-review ang inyong mga pautana para nga masabtan yun ninyo mayo. Kaya ang atong format sa programa sa Nuda Biritas, lecture type, taas kayo ang ato nga discussion para pag-inform, para pagpaibaw, pag-educate sa atong mga tigpaminaw. Ilabi na ka nang naas sa probinsya nga gapahimudsan ang inyong pagka-inosente munang pipila ka nato gakaigo sa mga scam karong mga panahon na. Muna nga dinhe dapiton ta kamo para masabtan ninyo o makabantay kamo og magamit ninyo ang inyong tagsa-tagsa ka mga katungod isip usa ka lungsuranon. Mabintaha magyud na may bauta sa mga pamalaod sa pagkakaron kay mura o kumpiyansa rata nga paminaw magpakabana sa mga pahitabo diha mismo sa atong kakiliran. So pag human ninyo pagpaminaw diha mismo sa YouTube channel sa Nuda Biritas CDO, kung dili supak sa inyong buot, ikalipay na ko nga mo subscribe mo o mag-like and share
diha mismo sa ato nga programa para lugar po nga ganahan ta nga wow naay ga subscribe usa ka buok o nana lugar ba, so ganahan na lugar ta ni ana. Okay, so what na to ang inyohang mga maisip na to nga mga gitagana nga mga pangutana aron sa ingon magtinagsa ta og basa unya dayon ato nga tubagon ang inyohang tagsa-tagsa ka mga pangutana. Kadyot lang ha, og dirita sa pikas mo lagyapon murag way internet no, o kamo diha na nang ha ni isa gitan-aw nako gatuyok-tuyok ba, o ni adere gatuyok-tuyok o dili klaro. Jud lang ha, kuri ni Ricky pero gatuyok-tuyok. Jud lang ha, akong tan-aw po diri sa pikas mo lang gyapon dili na to magkakitaan be. Kadyod lang ha, jud lang kay nitingog. Sige, ni isa diri ga pangutana si Suroy-Suroy ni Libs Motovlog. Akong tanaw diri sa pikas. Unang pangutana karon po na ko na wa ko masayop mao na gid siguro ni Nuda Biritas man ni April 15. Oo. Iya ang pangutana iya kini kang Suroy-Suroy ni Libs sa Motovlog. Nuda Biritas, another exciting week once again sa imong programa. Kadyot, ano ba to ha? Programa. Dara-dara. Oo. Sir Frank, pwede ba ko mangayo og definition aning foiled sexual assault kung unsay kahulugan ini? Suroy-Suroy ni Libs Motovlog, salamat sa imong pangutana pero gikasubo nako nga di ko makahatag sa literal nga definition ni ini no sa foiled sexual assault. Ako lang ihatag nimo ang dugang hubad or kahulugan ug unsay but ipasabot nining gipangutana nimo foiled sexual assault. Ambot og asa nimo ni na hagpati kini nga mao nga terminology sa laktod makadungog ka gani og foiled sexual assault. Ambot ipasabot na nga dunay usa ka tawo, lalaki or mahimo nga babae, buot man namastama sa kadungganan sa usa ka binuhat apan napakya siya sa buhat sa ingon, foiled selbe no. Gusto niya panamastamasan ang usa ka tawo nga siguro iyang nagustuhan. Mura ni siya og mahulog nga suway attempted rape o kay lamang napakya siya sa perform sa iyang gusto niya nga buhaton sa usa ka tawo. And so therefore gatawag ko na og foiled or unsuccessful sexual assault. So maulugan na ang kahulugan ana. Pero ang clear-cut nga definition ay hindi na ko mahatag. No? Kay kabaw ka ang definition sa balaod nini. In fact, karon pa man ko nakadungog nini. Naay foiled pero dili sa sexual assault. Kay kung i-attempt ka pag-rape, mahimo man nga tawgon na tog attempted rape or sexual assault. Ang sexual assault could be applied to male and female. Bisan nga ni ka ng mga lesbian o bisan nga ni kining ubang mga matawag na to bading LGBT pananglitan. Kung pananglitan moabot ang panahon kumikan kay unsabay rason mag-attempt siya pag panamastamas apan wa matuman na pakyas lugar ang iyang dapat pagabuhaton, so kana foiled or napakyas siya sa pag-perform sa gidamgo niya o paghimuon niya nga sexual assault. So I hope nga nakuha nimo ang mao nga kining kahulugan na ni ana no. Kadyot lang ha, si Suroy-Suroy ni Libs Motovlog.
O initra ba kayo panahon, ma-imagine ako, gahago ra bagid sila og text na ini. Gikan ni John Maka, suri-suri, salamat ha. It's Nuda Veritas time na pod Sir Frank. Akong pautana, rong hapuna, sayon dara ba iatras ang kaso sa matag usa kung pananglitan ang duha ka kampo nagkapasaylo anay na or muagi gihapon ni og dugay na proseso aron kini madismiss. Dali ra, malipay man ni ang atong korte kay madiklag or maanklag ang mga gidaganong kaso nga nagpuay-puay diha mismo sa korte. So aro nga ma-unload ang mga kaso nga mga sinako diha mismo sa korte. Ang sebisang kinsa nga nagtinguha kay nagkasinabot both parties ang nanumbong o gisumbong, kung sila nagkakasinabot nga ilan ang undangon ang pagpangarebiyar, pagpanumbong sa isig usa, malipay ang korte nga madismiss kay ma-record man po na dito nga ilang na-solve ang kaso. So na pag-resolve, nag-amicable settlement siguro or unsa diha, pero kinanglan nga naagyoy order gikan mismo sa korte kay aro nga dunay final resolution na. Kay kung og ipagi lang og kanang matawag na to nga sabot-sabot, judge, unsa man? Okay na mi judge, wa mi problema. Oo. Unsay way problema? Gahapon judge ba, birthday ba siyang anak? Ako man yung pare. Oo. Di pa magyud ko tantong hubog na to panahon na judge. Kasabot mi nga among i-drop ang maong kaso. So, ni ami judge kay paybaon te ka nga okay na mi. No, executory na ba na? Of course, dili. Kinanglan nga doon ay order gikan mismo sa korte to put an end to that particular issue or case nga gifile na ng mga hingtungdan sinumbong og nagsumbong. Para nga in kaso, mabot ang panahon, may nga man nga dismiss man. O, so may pagtanaw ni mo na ko, criminal gyud ko. Inana lugar ang kahitabo. Ha? O, sige. Si ang nangutana ni Nemo si John Makas, si Mang Faye Mundia. O Mang Faye, may nga hapon nimo. Halaka, naglagiting ang kainit. Tanaw na to, kumusta si Mang Faye dito sa Pualas? Mayong mainitong hapon, Sir Frank. Always waiting for your program. Nice to hear to our very compassionate and flexible mentor in any situation. Thank you, sir. Mang Faye, may buntag may nga hapon ni mo diha. Bisan sa kainit sa atong panahon, lahutay gyapon siya og type, print, aron mapadala among mensahe dinhi sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. O karon mga panahon na magita sa balay, no, kay gumikan sa kainit. Isnak kanang mga produkto nga hinarbis po nato, lami man na kaato man ang hinaguan. Okay, sige, si Mang Faye Mondia di Dapita sa Palas. And also I would like to say good afternoon to our best friend, usa sa mga higala na mo nga way paglubad sukad kaniadto, mao si Ma'am Elizabeth Baselgo. Okay, September Virgo, Nuda Veritas, oras na pod. By the way, doon na mo yung mga follow-up. Ayaw pagduwa-duwa sa pagpadala sa follow-up question. Or maybe doon na yung misangko sa inyong unhuna nga laing pangutana, ipadala lang yapon kay ato ka ng basahon. Ha? Oras na pod, masayod sa balaod. Ingon pa niya, no? Sir Frank, always jud ko gasunod sa imong YouTube channel kung review my question, kung mag-review my question for this afternoon. Nabay balaod ron sa work from home arrangement. Walay balaod, pero ang Malacañang nagatugot sabot-sabot. In fact, doon ay attempt karon nga 7 to 4. O 7 to 4. Walay official nga policy nor balaod gipalabang sa kining Congress, pero nagatugot ang Malacañang nga pwede na inyong i-practice.
Pero dili ka na siya matawag nga permanente, no? Kay kini gumikan lamang sa sitwasyon sa pagkakaron nga grabe gyud kainit ang panahon. So, sa ingon na nga sitwasyon sabot-sabot lang. Ang mga bata pwede sad magaklase og sayo. Unya mo off ang mga bata undang og klase alas 11 sa adto. Pwede gyapon na sila masabutan. Kay dili man ni sila permanente nga schedule. Temporary lang ni gumikan sa kainit sa atong panahon sa pagkakaron. So, sa pagpanarbaho na ay 7 to 4. Depende. Ang mga kabataan magsugod alas 7 antak na sa kabuntagon, unya mo dismiss alas 11 antak na sa kaudtohon. Kini gumikan sa kainiton sa panahon. Asa ba to ha? Dinhi sa ato, ganina lang nakadawat ko og istorya. Ingon sila nga ang atong mga public schools dinhi nadunggan po niya estudyante man ni sa private school. Siya nakadungog ko nga mga public school adjust sa oras. Gitugot na siya gitugot na siya sa DepEd, gitugutan ang mga LGU, ang mga local government official, gitugutan. Aron nga sila mismo makasaksi sa unsay na atong kasenatian, ilabi na kunisgutan nato ang kainit sa atong panahon. So kining imong pangutana nga naabay balaod, kadjud lang ha. Asa man to dapit imong pangutana? Dera. No da perting inita panahon. Asa ba to ha? Ang imong pangutana. Adrew, katong ingon nimo nga work from home. Oo, nga arrangement. Depende na dayon ni sa sabot. Depende na dayon ni sa sabot sa employer o sa mga empleyado. Okay? Kay wa pa may official nga balaod apan gitugutan sila sa paggasahimo og sabot-sabot. Gumikan lagi sa mao nga kainit sa panahon nining mga panahona. Okay, nala sige. September go ang gapasupot sa mao nga pangutana. Si Oliver Ampong Nalual, Nuda Veritas, adyong hapon Sir Frank ug sa akong amigo Berhelio Junjun Macas. Every year, bagayod, ihatag ang tax refund kay mas kay naaman good mulo akong silingan nga wala daw siya kadawat og tax refund. Pwede ba niya ireklamo iya kompanya? Why not? Adto ka mo duol sa kining HR, no? Kay sila na ibaon ni ini sa kung panalitan dunay tax refund. Ang tax refund iuli magyud na kay tax refund man na. Kanadto pa ha. I think during the administration of Ferdinand Marcos Sr., upon filing of our tax, paibaon din mo nga kami nga naay tax refund ini maghuwat lang mo, mani-order pa kaniadto. So sige ming hulat-hulat, niabot magyud nga wala maglangan ang tax refund gikan mismo sa BIR. Karon ambot og unsay mga pamaagi kay wa naman ko kadungog nga duna, no? Ihatag magyud na kay tax refund man na. Unya kung panalitan do na mo i-claim sa tax refund, ang gidugayon sa pag-claim ninyo ni ana mo prescribe ka na siya 2 years. In other words, kung panalitan do na kay tax refund nga claim, no? Unya dayon nakita nimo nga angayan kang tagaan sa mong refund, pwede ka maka padangat sa imong mulo within a period of 2 years. 2 years lang. Mao na ang gidugayon. Okay, nalasige. Dito lang ha. Si Rodney Rakenrola siya Nuda Veritas perting inita sa panahon Sir Frank apan continue gyapon ko maminaw way puas sa akong paboritong tulumanon nimo dili ni pangutana
akong ipadangat sir apan kung okay lang sa imo mangayo lang kog opinyon sa imo maski gamay lang kung unsay masulti nimo aning gera ron sa Iran kontra Israel. Mauna ba kini ang sinugdanan sa katapusan sa kalibutan? Dili punta makasulti yun na sir, no? Rodney, di kita makasulti. Ang ako, nangutana ka man unsay ako ikasulti, may tugod ini. Ako, I am looking forward that immediately, no? It will be resolved at the earliest possible time. Mo ginang akong gusto, no? Naamantay mga world organization o kining mga nasod nga nagakabangi sa pagkakaroon kay ba ko nga membro ni sila, no, sa mapanalitan sa United Nations Organization. Ubos sa United Nations Organization na atay gitawag diha nga organ, meaning dako kay kini siyang opisina. Sa ginagmay nga mga opisina pwedeng tawgon nato ni og komitiba lamang, no? Kay kini dinagko man tibok kalibutan man gitawag ni og principal organs, different kinds of organs under the United Nations Organization. Ang pinaka dako pulos dako ni nga mga organ part, ang term describe organ, no? Naatay Security Council, naatay General Assembly, naatay International Court of Justice, naatay na-mention ko na bang Security Council, 5 ni sila kabuok, no? Most likely ang mag-resolve ni ini sa United Nations Organization pinagi sa Security Council, or ang mag-resolve ni ini kay it's all about security, no, of the states man kini between two foreign or warring countries, ang Security Council. So immediately maayo siguro nga ang Security Council will immediately convene and settle once and for all pagsulbad sa makausapan nining maong nga conflict. Kay kung pasagdan ni maglal panalitan ang maong problema, dili na to matagna nga in between, no, na ay mga puno-puno og istorya, mga intriga. Unya dayo maingon nga makaluluoy kami kayo mi, tabangi kami, ingon ni anak panalitan. Ug walay maghumpay na na, ug walay magsulbad na sa labing daling panahon. Delikado nga budako ang isyu. Dili tungod kay kita lugar to asang speed, no, panalitan Pilipinas, maingon ta atong mentalidad ay layo ra man na. Di man na mabuti ni ayaw kay naatay mga almost 30,000 ka mga Pilipino ang anaa karon sa Israel na darbaho. Dili nga ni sila gustong muuli dinhi sa Pilipinas part, kay ingon pa nila unsa may mong ulian dinhi na lang mi kay ang sweldo dire sa Israel dagko pod. Mumisulti nila. Mumisulti. And so ampo ta nga maresolbar kini, no? Ang bomba man pa kuan ba mag kana bang palagputay sa bomba, no? Na ang Israel di man pud magpasagad silang kagalingon. Naamay lang defense system nga naay mga anti-missile, Scud missile siguro ni sama sa nitabo sa Kuwait netong nangaging mga kapanunan. I think 1991 or 1992 ba kadto, no, nga sige silang paulanan netong mga panuna o Scud missile, unya naapoy anti-Scud nga magsungay sila dito sa taas, unya mo hagba na lang katong mga kunuhay Scud missile nga gipalupad nila ni Saddam Hussein itong mga panahon. So kinyon ta dapat maundang ni. And I hope makitaan o magapabati na sila og concern may tungod na ning bahin na para to stop immediately kining mao nga sitwasyon kay makakreate ni og kasubo. Mind you, kining atong mga ginikanan karon
nga dunay mga anak nga tuad ditong dapita sa Israel nga pangurog na sila hantod dining mga panahon na. Kumikan ining mao nga sitwasyon. Kumika. So ampo ta nga maundang ni. Oo, kay di ta gusto part nga ingon na ang mga pangitabo. Atong timanan nga ang Iran, no? Pinagi sa iyahang mga nagakolaborate pod nga mga kontra sa Israel, ang Yemen, ang Houthi pananglitan. Nakakidnap pa sila og mga Pinoy nga hantod karon naa pa silang kustode. Katong 17 nga ilahang kidnap nila sa usa ka dako nga barko, cargo ship sa mga rebuilding Houthi, 17 ka mga Pinoy nga hantod karon naa pa silang kustode. Sigurado ko nga ang mga concern nga mga ginikanan puno gid sila sa kaguol o kabalaka hangtod nining mga panahon na. Okay, si Sir Alfeo Arindae ni sa putol-putol ang signal sa FB, Sir Frank. Mo lagi sir, kaganinar gining buntag nga nag-angal ang atong mga kaigsuonan nga gaputol-putol lagi. Okay, I hope nga manormalize na ni siya sa dili madugay, no, kay aron nga kining mamayo nga to ang pagatod sa ato nga broadcast, ilabi na kung isgutan na to ang internet na to nga sistema. Ha? O sige. Any more question? Ako huwatan ang inyohang mga pangutana hantod dining mga panahon na kay basig doon na mo'y dugang nga mga question. Mintras tanto naapatay igo nga panahon din sa ato nga pagpanaguban part. Ha? Okay. Sige, kadyot lang ha. Aron nga kining samtang magapaabot lugar ta sa inyong mga pangutana atong huwatan. Ang atong contact number pwede diri sa Pika 0917-704-3210 o sa Facebook pwede sa Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Okay, direkta sa weekend minteres tanto baga huwata sa pangutana gikan sa ato ang mga tigpaminaw, no? Ano man to? Bilib lang ko ni mga utana kay mura bitaw outline. Oo, mura ba gi-presume niya nga nakaibaw ko. Mura gi-presume niya nga may balo ni diretso Sir Frank. Tungkol kay kining mga sugin lang tala mo, kining mga weekend nana sila gihatag nga initial nga feedback sa mao nga isyu or sa kaso. So, ang ilang question minugmo niya, Sir Frank, unsa man ang giingon nila nga joint custody sa anak ilabi na kung magakabuwag si bana or asawa. Okay. Ang balantayonon ni nga pulong joint custody. Take note na by the word joint, sa ato pa, there are about 1 or 2 persons involved in the custody of the children or the child. Madunduman ko lang, makunik ko lang ni Ogamay, niadtong last Friday sa programa na to nga Nuda Veritas, kabahin sa illegitimate children kung asa makustody ang mga illegitimate children. Na ay general rule nga akong i-explain diha ninyo nga ang general rule mao nga ang mga kabataan labi na kon illegitimate dito gyud sa inahan. Kini dili ni question or susama nga question nga atong gituki natong Biyernes kun dili joint custody kini. Kung makadungog kamo nga naay matawag na to nga joint custody, no? Ang buti pasabot niya na mao nga si bana o si asawa nagakasinabot nga moingon ang asawa nga kay atong timan-an og di natulimtan sa nona part nga ang kalalakinan,
no? Ilabi na kung isgutan nato ang joint custody. Ilabi na kung isgutan nato ang illegitimate children. Ang joint custody nining bahina naglambigit sa mga panahon kanus ang illegitimate father o kanus apod si mama, illegitimate mother. Pero karon pa ko kadungog nga illegitimate mother, no? Oh, dirita sa illegitimate father. Di ba doon ay mga panahon? I think ang usa nini nangutana kabahin sa last week, no? Si Oliver man siguro, dili si Rodney. Kabahin sa visitational rights or visitation right sa mga or sa amahan. Nag-ingon ko nga dunay katungod sila, di ba? Alright. In fact, may bawan ninyo nga dunay mga kaso part kanang visitation right. Natural, ang amahan mo bisita, di ba? Amahan mo bisita. Mga musta sa anak. Kanya kay naminaw man ang inahan. Ikaw sablab, kumusta ka man? Niwitik mag-istorya si lalaki. Maingon dis babae, badya. React lugar ang babae. Mga celebrity ra ba ni? Kini nga sitwasyon, mga kaso, celebrity ni. Pila istorya. Kay visitation right. Dito natulog ang lalaki. Niabot ang panahon, nabuntisan ang babae. Celebrity gyapon. Naalang-alang, naangkan og upat. Resulta sa visitation right. Grabe, no? Murag talagsaon na may tabos kinabuhi part. So, pila istorya, ang visitation right, in answer to this question, kining joint custody, ang buti pasabot niya na mao. Nga mahimo nga si lalaki or si babae magsabot nga ako, kay papa man ko nining mao nga bata, pwede ba ako ni siyang hulaman mga 3 adlaw? Unya, kay 7 manik adlaw sa tibok semana, ikaw 4 kaadlaw. So, 3 4. Si mama, 4 kaadlaw. Unya, si papa, 3 kaadlaw. So, on their own, nag-exercise sila og parental authority. In other words, naa sila'y custody. It's si papa o si mama. In that regard, dili na siya maisip nga visitation right. Kundili, maisip na siya nga joint custody sa mao nga bata. So, lahi nga sitwasyon lahi nga sitwasyon. Ang visitation right, katungod na sa amahan, katungod po sa inahan, labaw sa tanan. Kaya di biyan nalimpart. Nganong ingon na nakainit ang pagpangga sa inahan ngadto sa anak. Ano man? Imo lang hunonaon, pila kabulan nga gipuyos ang mao nga anak. Hantod nga nataw 9 months sa sabakan sa inahan. Unya imo nang kuwaon, imo nang laksion ang mao nga katungod, hikawan nimo si mama, hikawan nimo ang babae, lisod. Unang hilakan gyud na, lalis gyud na taman sa ginawa. And so therefore, kung illegitimate, mao gyud nga magsunod siya sa apelyido sa inahan. So sa laing sitwasyon, kung joint custody, tunga-tunga sila sa mao nga anak. Pero lain sa itong visitation naangkan ang mama. Pasumangi lang nga visitation right. Nya matulog man di ay. Dili lang kausa.
naupatan pagayod. Grabe sa dakay. Magpakiskis ratas kuko na natawanan. Sinanggugi kayo, no? So, ingon na, no? Ang welfare sa mga anak. Importante gid kayo. Ako na explain na ito nga Friday. Katong ingon ako nga doctrine of parents patria. Nga ang state, ang gobyerno, dili pwedeng hikawan sa katugod, sa gahom, nga sila mulantaw, musudong sa kabulhanan sa mga kabataan. Kay ang ilang kaugmaon is paramount matud pa sa atong estado. Muna nga naatay mga sulundon nga mga balaod may tugod niya na. O niya ako na po gisulti itong Friday, unsay mga rason nga pwedeng mahikawan na to. Ang inahan nga dili sila pwede nga maoy tagaan og katungod sa pag-amuma, sa pag-alima, kay naay mga rason og hinungdan sab nga dili makahatag og maayong kaugmaon sa mga anak. Panalitan, nag-engage sa illegal drugs. Panalitan, siging tungit dito sa silingan. Kinsa may makatimplas gatas na sa anak. Gawas og tangkil-tangkil na diha. So gibilin sa balay. Kano sa man mauli si nanay, kano sa man mauli si mama. Kay gatungit man. So magakitabo magbuntag. Di ba? O kinsa may nagpakatulog sa mga bata. Kinsa may timpla o gata sa kadlawon. Kato iyang gibinlan. Dili siya ang ngayon nga ang anak ipaubos sa iyang custody. So, pipilala na ka mga instances din ang usa ka inahan pwedeng hikawan. Pwedeng hikawan. Okay, nala sige. Salamat kayo sa inyong pagpadangat sa inyong mga pangutana dinhi sa ato pagpanaguban sa ato tulumanon. Kadyot lang ha. Ako sa tanaw og duna bay mga gipasupot nga mga pangutana kay aron maanam na to. Kay lisod na kaayo nga dunay magpadungog-dungog. Yot. Sir Frank. Sir Frank, unsa hinungdan nga ang senior sa tabahan gindulman, oy, murag sa pulso galing nida. O di na ako nihilabtan, ugma na lang ni. Ugma na lang ni atong basahon sa ato sa pulso program. Okay? Sige, dura ko ilain nga tagdon nga pautana gikan sa ato ang mga suking tigpaminaw. Just in case og doon na mo yung mga pautana ay mo pag-duha-duha, no? Para nga kanabang libre tang discussion nga walay limitasyon ba? O walay limitasyon. Okay, nala sige kadyot lang ha. Ako manggi kadyot ang oras. Ay taas pa matong oras di ay. O pwede pa ni sa inyohang mga pautana. Sir Frank, good PM. Ulitaw ko. Ay maayo ulitaw kay daghang karon nagbasol. Nganong naminyo man ko oy. Gusto kong maulitaw pa para nga way magpugong nako kung magtambay-tambay ko dito sa tubaan. Naingon na ba? Magbasol in town sila. Luoy po kay sila. Nahinay ka nila. O nahinay ka. Sir Frank, good PM. Ulitaw ko may uyab. Okay sab. Dili ni siya bugnaw og simod. Oo. Okay sab na siya. Kadyot lang ha. Dili ma-pick up ang inyong signal sa AM radio dire sa akong lugar. Taon sa boy. Mo na problema ganina ran sa buntag. Mr. Alfeo Arendain. Alimahay din ni adiha to. Tanaw silip-silipa to ba? Kaya base na adiha ang problema po. Okay? Nalasige. Sir Frank, good PM. Ulitaw ko. May uyab. Gusto nako magminyo. 24 anyos nako. Ay bata pa. Bata pa. Gikinanglan man di ay ang parental advice. Okay. Supak kong parents
Kadyot la ha. Parental advice, gusto siya magminyo niya supak yung parents. In other words, ulay advice. Wala nila magustuhe ang akong uyab. O gining problema usab no kay na ito mga ginikanan mag-apil-apil. Siya do, kinsa man na. Akong uyab, nay, hala, imo na uyab, tang pulahag sa imod na uyab, ni mo na nakuha. O, gasugod nagpanaway si nanay. O, aban ni mo nakuha na do. O, nanay saboy, nanamog yung mga babae, pasinaw-sinaw sa simod. Siya di yun. Kaya naman ang agtang mura nalumis na sa kuan, naman sa naman upula. Aban ni mo na kuan na sigpati. Aban ni mo na sahid. Mayon na niya, manaway na. So na ang conflict. No? Na ang conflict. Pero nasa iban siya nga, hain mo ng uyab. Uy! Kagwapa ba sa uyab ni Undo? Uy! Diba? Mao na. Dili, klase-klase ang batasan sa tao part. Klase-klase. So, ano? Tingog man. Muna nga, kining agdon na to, ang ato lugar nga ikadugang din nga, ang mga ginikanan, tagaan na tog chance ang ato mga anak to decide on their own para makakaton sila how to become more and more independent. Ang ato more on guidance, guide lang ta. Giya lang ning ato ang paghahimuon. Dilita mo tampo sa mga desisyon sa mga anak. Tugutan na itong mga anak nga sila mag-decider sa ilang kagalingon. Lisod kayo, no? Ilabi na kung bulingit ang pang-lipstick na niya, kakampat. Sus, saway ginang taman-taman sa ginawa ba? Unya dayon na magbalon og samin nga 1 square foot. Siya unsa man nas bag? Samin na ma. Nay, samin na gabalon na siya samin. Kadako ba kay nana? Buyagon bisag samin nga gidaladala sa maong babae. Apil-apil ba? Apil-apil. Pusa kitang ginikanan, giboy. Tagaan na to sila og desisyon. Makakabot sila sa ilang kagulingong desisyon nga wala lugar ta. Naambot og sakto ba na konsulte? Muram siguro dili sakto. Kaya naam say makasupak na may mga mama's boy, no? Na may mga papa's girl. Ingon na ang mao nga sitwasyon. Balikan na to na. Supak kung parents wala nila magustuhe akong uyab. Pananglitan kung magpakasal mi sa akong uyab, bali way nada ba ang among kaminyoon? Kini mo'y pinaka-crucial nga portion sa imong pangutana. Bali way nada ba ang among kaminyoon? Ambot ipasabot nagpakasal pero walay parental advice. Sa laktod, nangutana siya ang ilang kaminyoon balido ba? Muna niya po, na kay wa may parental advice. Ang tubag, yes. Balido lang yapon ang kaminyoon. Kanang ingon na ng mga parental advice, kadugayan maka-realize ra ang atong mga ginikanan. Ilabi na kung nagbinag-una, no? Independent na ang mga anak. Dili na magsalig sa ginikanan. Kaya doon ay ubang mga anak nga ultimo duha katakos nga bugas walay ila adto mangayo sa kang mama o kang papa. Grabe ra pod kay na. Di ba? Pero kung panalitan nakakulokar na, dili ta maproblemahan na. Now, going back sa issue sa parental advice. Ngano nakaingon ko nga balido? Tungod kay ubos sa atong family code, basahan ninyo na. Diha gisugid ang mga essential o formal requisites sa marriage. Ako balikon, gisugid diha sa family code. Di ko lang madumduman unsa nga particular nga article, basig article 2, 3, kini siya, or 4.
nga article sa ato sa family code. Ang gihan-ay diha nga gitawag nga essential o formal requisites, wala mag-mention og parental advice. Diba na nato sila gitawag nga essential elements of marriage, formal requisites of marriage. In other words, in the absence of this, the marriage is null and void. It did not include about the requisite that there is going to be a parental advice issued by the parents themselves. Kay wala man malakip diha, unya nagpakasal man sila, present ang essential o formal elements sa kaminyoon, therefore the marriage is valid. Okay? Kanang parental advice is a requirement kung ang usa sa gikasal minority. Oo, pero kay baw ka daghang mga kaso part nahinay ka pakasal minority age. After how many years murag nalimtan na kay majority age naman sila. Nya murag magmaayo smooth lang smooth man ang ilahang relationship isip usa ka bana o asawa. Nganong atong kubian pa man na. Di ba? So akong balikon ha. Kini sila ang parental advice. By the way, diha sa ato sa family code kung ang usa ka kaslunon nag-edad og 18 anyos, no? Up to 23 kung wa ko masayo. There is going to be a parental consent. Okay. 22 up to 23, 25, parental advice na ang gikinahanglan. Manang pangitaon pod. Manang pangitaon. And so, kung panalitan, no? Mag-comply ni na ay formal ang usa sa i-emphasize diha ang legal capacity sa contracting parties. Kinsa man ni sila? Ang pasaunon o ang pamanhunon. Legal capacity sa ato pa, ang ilang edad ang buti pasabot. O, pila ba ilang edad? Mag-edad pa ng litan o 18, pwede. Or as long as there is a parental consent. In other words, usa na sa mga essential element. Without that, the marriage is null and void. Pero ang question, parental advice man. Unya, wa pag yun ibutang, essential ba siya nga elemento sa kaminyoon? Unsay binisaya sa essential? Pinaka-importante. Lugar, one cannot exist without the other one. So, importante gid lugar siya. So, okay. Ingon na ang sitwasyon. Now, another nga para ni sa gustong magpakasala sa elemento sa kaminyon, essential elements of marriage. Aside from the legal capacity, the consent sa mga kaslunon, ang ilahang lugar nga approval, okay ba? Kana siya essential ha? Essential. Nga requisites. Ang ubang mga requisitos nga dili maklasify nga essential, pero formal requisites part. Ang capacity na abay authority to solemnize marriage ang tao nga magkasal ninyo. Ayaw lingia diha gadala ba naglitson or wala. Ang importante mao nga siya doon na by authority to administer marriage. Kana usasab na sa pagatanahon. Wa man ibutang dito nga either essential or formal requisites ang parental advice. And therefore, ang akong ikasulti, kabahin sa inyong pangutana, the marriage is
Valid. Balantayon ni part, no? Because after 5 years, kung ikaw ginikanan argibado nga wa ka na consent o wa kay advice, after 5 years, kung kitang mga ginikanan magpakahilom, wa na to buhata ang atong pagpangerbiyar nga kanang ilahang kasal ni Pedro o ni Juana, wala ka na parental advice. Pag-abot sa 5 years ninyong kaminyoon, naglapse na, nagprescribe na, automatically, there is a direct ratification of marriage. Nga wa ka na mag-object kay palabay nimo ang 5 years. So, valid ang kaminyoon. Diba? Naiuban mo ko diha nga magpakasal kay gusto na nila magpakasal. Ang uban gusto manglaktod, pero naiuban part nga mga ginikanan mo mutabang, sige kini mo kana uban nanti ka mo kana mo kini nya pautan-o dito sa civil registrar sa office, Mrs. Ay okay kay kana wagi kay supat nana mo nang magakahitabo na panalitan og naay discrepancy. Ang local civil registrar's office adunay kagahom to withhold for about 120 days, I think, no, pag-release sa lisensya sa kaminyoon. Ila po na nga policy nga ilahang nahununaan. Tagsa-tagsa ka opisina, istrikto kay ni sila. Ilabi na kung panalitan kaminyo una. Kaya na may seminar, na may additional karong nga seminar, di ba? O kamo, nasuhito na mo katong kikasal. Na ay seminar, na ay say tawag na kanang family planning. Na ay seminar. Pero mamangyapon, di man mo salir ang seminar kay kung makakita ang laki o naay laing gwapa, ay ma-inlove man sab. Mangayo man dig contact number. Anya pagkatataod, mag-text na dayon, hello. Okay, part 1 na tayo panadugoras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tuluwanon. Salamat alanta da kaninyo sa inyong pagsunod o ang atong hiliskutanan unya sa programa ni Ma'am Girlie sa programang Kalipay nga Mulahutay. Kadyot lang ha, di ara. Ang malipayon nga kamatayon, mao ang mamatay ubos sa grasya sa Ginoo. Og nabuhat mo ang trabaho nga iyang gipabuhat kanimo. Akong balikon ha. Ang malipayon nga kamatayon, mao ang mamatay ubos sa grasya sa Ginoo. Og nabuhat mo ang trabaho nga iyang gipabuhat kanimo. Salamat na lang no sa inyong pag-atang kanunay nini mao programa kada alas 6 ang takna sa kagabion inyo kinibabati dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mulahutay. Sangan ni Ricky dinhi sa ato nga pagpanaguban. Thank you so much. Ugma magkita-kita ta buntag pohon padayon ta sa atong programa. Buntag gani alas 9:30 ang atong programang Pulso. Suble mayong hapon kaninyong tanan.